S24, S24 Plus, S24 Ultra. Sa mga naghahanap ng pangmatindihang Android phones, malamang sobrang interesado kayo dito. So sa video na to, pag-uusapan natin kung anong meron dito, anong mga bago at anong S24 ang pinili ko. Pero bago natin pag-usapan lahat, iimbitahan muna kitang mag-subscribe. 500k subs ang goal namin this year, kaya naman susunod-sunurin na namin yung upload ng videos para sa inyo. So kung sakaling magustuhan mo tong video, subscribe. At kung hindi naman, subscribe na rin. Kasi malay mo naman, magustuhan mo yung mga susunod. At follow mo na nga rin pala kami sa Facebook para sa mas marami pang tech updates. Okay, so wala nang patumpik-tumpik pa, umpisaan na kaagad natin at syempre, uunahin muna natin yung S24 and S24 Plus. Wala naman masyadong pinagbago pagdating sa itsura ng mga phones na to. Actually, halos parehong-pareho lang talaga yung itsura at sukat kumpara sa last year's S23 and S23 Plus. Pero halos pareho lang kasi may mga pagbabago pa rin naman at ang pinaka-obvious dyan ay yung frames. Flat frames na rin tayo ngayon sa S24 and S24 Plus, tulad lang din sa latest iPhones. Aluminum pa rin yan pero mas tougher daw to and matte finish na rin ngayon instead of glossy, na para sa akin ay isang malaking plus dahil ayoko talaga ng glossy finish sa mga phones. Dahil nga reflective at sobrang halata rin kasi ng fingerprints natin kapag ganon. Kumbaga, ang bilis kasing magmukhang dugyot ng phone kapag ganon. Flagship phone ka nga, dirty naman tignan, wala rin. Of course, may mga bagong colors din na available. May yellow, violet, gray, and black. Tapos may mga Samsung online exclusive colors din na blue, green, at orange. So marami pa rin pagpipili ang kulay, which is good kasi mas mataas na yung chance na makuha natin yung paborito nating kulay sa mga phones natin. Sa display, medyo maraming upgrades. Yes, almost same size pa rin. Nadagdagan lang ng konting-konti yung screen size dahil mas manipis na yung side bezels. Pero ang good news, hanggang 2600 nits na yung peak brightness. Mas maliwanag pa kumpara sa 2000 nits ng latest iPhone ngayon na sa totoo lang, maliwanag na rin talaga at walang problema kahit ginagamit ko outdoors. Upgraded na rin yung resolution sa Plus version, Quad HD Plus or 1440p na rin ngayon. At yes, by default, nakaset pa rin daw to sa Full HD Plus, most probably to save battery life, but still, at least meron tayong option na ma-experience yung mas sharp na display kung sakaling maisipan natin. Halimbawang may papanoorin tayong mga anime, mga ganon. Gusto mo ng extra sharpness, extra details, pwede nating iset sa 1440p yung resolution. At LTPO panel na nga rin pala yung gamit ngayon. So kung last year nagre-range lang ng 48Hz to 120Hz yung refresh rate sa S23 and S23 Plus, this time kaya nang bumaba hanggang 1Hz na magandang upgrade din para sa akin dahil makakatulong yan para mas mapatagal yung battery life. Less power consumption kapag wala namang motion sa screen, so mas power efficient at kailangan talaga natin lahat ng power efficiency features na pwede nating mailagay dito kasi maliit na phone lang ang S24. So maliit lang din yung battery. Actually, kahit nga mas malaki na to ng konti kumpara sa last year's model, nasa 4,000 mAh pa rin yung battery dito. Yung S24 Plus ang mas magtatagal kasi nag-upgrade na yon sa 4,900 mAh. Yun nga lang, pagdating sa charging, same pa rin. 25W wired charging at 15W na wireless. So, expect natin yung around 1.5 hour na charging time dito. Sa camera naman, same specs lang din as last year. Actually, same layout nga lang din, pero according to Samsung, in-improve naman daw nila yung image processing. At speaking of processing, dito sa Pilipinas, Exynos chip ang gamit sa parehong S24 and S24 Plus. 4nm Exynos 2400 to be specific. At kung pagbabasihan natin yung mga Antutu benchmark scores na napanood ko sa iba't ibang mga trusted tech reviewers natin, definitely flagship level din talaga yung performance. So kahit na hindi kagandahan yung record ng Exynos chipsets, lalo na pagdating sa thermals, ayoko pa rin i-judge kaagad. Let me know sa comments kung gusto nyong itest ko itong Exynos 2400 sa mga graphic-intensive games like Genshin and Farlight 84. Para malaman natin kung maganda ba yung performance, kung umiinit ba, at para na rin i-push ng YouTube tong video. Kasi nakakatulong talaga yung comments nyo, so subscribe na rin kung hindi nyo pa napipindot. Okay, so mamaya pag-uusapan natin yung Galaxy AI. Pero pag-usapan muna natin saglit yung pinaka.
Samsung Galaxy S24 Ultra. Pagdating sa design, mas makikita natin dito yung pagsunod ng Samsung sa yapak ng iPhone. Sa ilang mga bagay lang naman. Una, titanium. Naka-titanium frames na rin itong S24 Ultra na una nating nakita sa iPhone 15 Pro and 15 Pro Max. Na-goods ulit dahil nga mas matibay ito kumpara sa aluminum. Pangalawa, titanium colors. Meron tayong titanium black, titanium yellow, titanium violet, yung Samsung online exclusive na blue, green at orange. At yes, titanium gray na hawigin talaga ng bagong natural titanium color ng iPhone 15 Pro. Now, hindi ko alam sa inyo pero sa akin okay lang to. Nagagayahan naman talaga sila. So ang importante sa akin, maganda yung kinalabasan. Ang ganda ng titanium gray na S24 Ultra at nasabi ko yan kasi nakita ko na rin ang personal at nagamit ko na rin for a few minutes nung nakasama ko sina Sir Jamie at Miss Leia ng Unbox PH sa isang Samsung event. May review unit sila na nahiram ko saglit at isa rin sa mga una kong napansin yung weight. Since Ultra or malaking phone nga, akala ko mabigat pero hindi naman pala masyado. Well, saglit ko lang nagamit pero feeling ko hindi siya gaanong nakakangalay gamitin unlike the iPhone 14 Pro Max na ginawa kong daily driver last year. Na-excite din ako sa bagong Corning Gorilla Glass Armor. Hindi dahil sa improved scratch resistance, kundi dahil sa anti-reflective coating na kaya daw ma-reduce yung glares or yung mga reflections sa screen natin for up to 75%. Alam mo yung tipong nagpo-phone ka sa tabi ng bintana, tapos may sikat ng araw, reflections, mere-reduce yun dito. Kahit yung sa mga bumbilya natin, di ba? Minsan nagre-reflect din. So, ang gandang feature para sa akin. Siguro ang concern ko lang ngayon, paano kapag nilagyan na natin ng tempered glass or screen protector? Kasi malamang sa malamang, reflective pa rin yung mga tempered glass na lalabas para dito. So, malalaman natin kapag nagkaroon tayo ng unit. At siya nga pala, flat display na rin tayo ngayon so siguro naman hindi na pahirapan sa pagbili at pag-install ng tempered glass. Personally, mas prefer ko itong flat display. Manipis lang din yung side bezels at balita ko pantay-pantay na rin sa lahat ng sides. Tapos tulad lang din sa ibang S24 hanggang 2600 nits na rin yung peak brightness so maliwanag din talaga at for sure sobrang ganda for media consumption. S Pen available pa rin kung sakaling ginagamit mo. Tapos pagdating sa processing performance, Snapdragon 8 Gen 3 naman yung ginamit at no offense to Samsung pero buti naman. Mas malaki yung tiwala ko dito kumpara sa Exynos at tulad nga pala last year, tweaked version din to ng 8 Gen 3. Bali Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy to na may faster clock speed kumpara sa regular 8 Gen 3. Hindi nangangahulugan na magiging mas malakas ka agad to sa mga flagship gaming phones na naka-regular 8 Gen 3 lang since may mga ibang bagay pang dapat i-consider like for example, cooling system. So, kung gusto nyong i-compare natin to sa Red Magic 8 Pro and ROG Phone 8, leave a comment na lang at susubukan nating makakuha ng units. Camera, almost same lang din as last year. Same lahat maliban sa isa. Instead of 10 megapixel 10x telephoto, ginawa naman nilang 50 megapixel 5x telephoto yung isa. Sobrang importante ng testing para mapag-usapan yung camera. So, habang wala pa tayong unit, hindi muna natin pag-uusapan. Pero since flagship, tapos Samsung, matik na mag-e-expect tayo ng maganda. 5,000 mAh ulit yung battery, same 45W fast charging and 15W wireless. Yung bagong version ng One UI, maganda rin. Nakatanggap na rin kasi ako ng update dito sa Galaxy Fold 4. So pag-uusapan din natin yan sa review. At ang pinakamaganda pa, 7 years na daw yung software support na gagawin ng Samsung para dito. Na big deal kasi malaking pera yung ilalabas natin dito. So talagang gugustuhin nating magamit for years. At kung sakaling magsawa na tayo, ibenta or ipamana natin sa kapamilya, may software support pa rin sila. So sana gayahin talaga to ng iba pang mga brands. Ito yung presyuhan ng tatlong phones at of course, may iba't ibang mga pre-order offers, discounts, and freebies ang Samsung sa iba't ibang mga stores. Pero pinaka nagustuhan ko yung offer sa Lazada. Para sa akin, ito yung pinakasulit na deal kasi bukod sa mga freebies at storage upgrades, meron din silang 8,000 pesos na shop voucher at 1,000 pesos na platform voucher. So doon ako umorder at ilalagay ko na lang din yung link dyan sa may description. Click nyo na lang yan kung gusto nyong makatipid. At ngayong napag-usapan na natin yung tatlo, kasama na rin yung presyo, pag-usapan naman natin yung pinaka-pinopronta ng Samsung dito.
Galaxy AI. Anong meron sa Galaxy AI na to? Well, para mabilis lang, ito yung mga features na pwede nating magawa gamit to. Una, yung circle to search. Hold lang daw natin yung home button tapos i-scan na ng phone yung screen at pwede na nating bilugan yung mga bagay na gusto nating i-search. Like for example, ngayon, nanonood ka ng YouTube. Uy, ang ganda nung cup ni idol mo, no? Oh, di ba? Kapal lang mukha, idol. Hindi, wow. Pwede mong hold yung home button, bilugan mo yung cup ko at masisearch na yan sa Google. Google Lens lang din na mas pinadali yung process. Tsaka, alam niyo yung minsan may mga travel vlogs tayong nakikita na, uy, sobrang ganda naman sa lugar na to. Siguro, ang sarap magbakasyon dito. Tinapos mo yung video, tuwang-tuwa ka, pero hindi nila sinabi kung saan yung lugar. Tinignan mo yung comments, yung description, wala rin. So, medyo napapraning ka na, saan yun, saan yun. Esophagus, esophagus. Circle to search yung sagot para makapagbakasyon ka na. Next naman sa pag-edit ng photos or yung generative edit. Gamit yan, pwede na tayong magbura or mag-move ng kahit ano sa photos natin. Like for example, may photo bomber sa kuha mo, pwede mo na lang iselect yung tao para mabura. AI na yung bahalang mag-fill ng details dun sa naburang part. At ganun din sa pag-move ng subject or objects. Now, hindi naman to bago sa AI. Nakikita na rin natin to sa mga video ads ng mga photo editing apps. Tsaka yung Magic Eraser, dati pa rin namang ginagawa ng Google. Pero ang galing pa rin kasi sobrang dali na lang nating magagawa sa phone. Isang nakaka-amaze na feature din yung live translate. Nakaka-amaze kasi real-time yung translation habang nasa calls tayo. Honestly, hindi ko pa to gagamitin sa ngayon kasi una, limited pa lang yung language na supported. At isa pa, base rin kasi sa mga reviews na napanood ko, hindi pa rin perfect yung translation. So, syempre, hindi pa rin 100% sure kung magkakaintindihan ba talaga kayo ng tama ng kausap mo. Tas kung slang ka pa magsalita, baka lalo nang hindi magkaintindihan. So, personally, bibigyan ko pa ng time ang Samsung para perfectin to bago ko gamitin. Meron na ring AI sa keyboard natin na pwedeng mag-translate, mag-check ng spelling and grammar, at kaya ring baguhin yung writing style natin. So halimbawa, gusto mong magmukhang professional, mga ganon, makakatulong tong AI Chat Assist. AI Summarize is also a good feature. Kaya nitong i-summarize yung mga articles para sa atin. Gagawa na lang siya ng mga headers and bullet points para mas mabilis nating mabasa. At meron ding AI Transcribe feature like, for example, may meeting kayo, record mo using the voice recording app, tapos gagawa na siya ng written form ng meeting nyo. Kaya niya ring mag-identify ng hanggang 20 katao. And yes, kaya niya ring i-summarize yung napag-meetingan nyo. So, sobrang lupit na feature, lalo na if you're in a corporate job. At pinakahuli dito yung instant slow-mo na kayang i-slow mo kahit pa yung mga videos na hindi naman talaga naka-slow motion. Bale, magge-generate to ng extra frames para maging slow-mo yung mga regular videos natin. Okay, so sobrang amazing ng mga features na to, pero take note na hindi pa to ganun kapulido at hindi pa rin ganun ka-perfect. At okay lang sa akin yon kasi at least nakikita na natin ngayon yung mga features na pwede nating magawa sa isang smartphone gamit ang AI. Feeling ko sa mga susunod na taon, marami pa tayong makukuhang features at posibleng magawa na yung mga bagay na hindi mo mai-imagine dati na pwede palang magawa ng isang portable device. So ang tanong ko na lang, anong S24 ang pipiliin mo? Sakaling meron ka talagang budget, ano sa tatlo yung kukunin mo? Ako, well, sino pa bang niloloko ko? Siyempre, alam nyo na S24 Ultra yung in-order ko at alam kong alam nyo na rin yung dahilan kung bakit ko pinili yan. Gusto kong ma-experience yung pinaka ng Samsung ngayon. Gusto kong malaman kung ano yung kayang gawin at anong kayang ibigay sa atin ng flagship phone nila. At syempre, ang pinakarason ko dyan, para ma-share sa inyo bilang isang tech reviewer yung mga bagay na malalaman at may experience ko dito. Dapat nyo bang pag-ipunan to at worth it ba yung 85,000 pesos nyo dito? Kasi sa totoo lang, kung hindi para sa review, hindi ko kailangan ng flagship phone. Ako yung tao na okay na sa mid-range. Hindi ako magpapaka-plastic, kakapusin ako sa entry-level phone, pero sa mid-range kasi sobrang dami ng magaganda at sasapat na talaga sa needs ng karamihan sa atin. Kung mag-flagship man ako, siguro S24 lang para mas pasok sa budget. Pero okay, ang dami ko ng EBAs, so sana abangan nyo na lang yung review ko para sa Samsung Galaxy S24 Ultra.
Itetest nating maigi at ikukumpara din natin sa iPhone 15 Pro. Pinag-iisipan ko pa kung bibilin ko rin yung base Galaxy S24. Bukod kasi sa limited lang yung budget natin, hindi rin ako sigurado kung maraming manonood sa inyo. So siguro comment na lang ulit kung sakaling interesado kayo doon. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Kung naghahanap ka ng sulit na mid-range phone, click mo lang to. At para sa best phones ng 2023 na maganda pa rin hanggang ngayon, click nyo lang to.